Yan. Manalisik ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may pilit sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagtata na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, matatamit na, tunay na unawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa likong iba. Sana'y ka naman sa balidaan, pakasapitong araw ka parating. Ganabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lepon ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Luksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang welcome bagay na pinag-aabalahan. Lego na labing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinaganapan. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Naliksi ka ba ng kasagutan? Di pa lang iyan
Yayanig. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Huwag ay di naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Kulang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa ligong ka. Sanay ka naman sa dagindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garawalisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilan at tatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinaganapan. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Maliksi ka ba ng kasagutan? Dito lang iyan, dito lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, itaban na niya, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Aking mga kababayan na nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang parte ng mundo, please like and share
Debaters Convention. Meron silang YouTube at meron din po silang Facebook page. Ako po si Madasent. Please, 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 pa-like and share po. Okay, welcome sa Debaters Convention at meron tayong debate na magaganap ngayon at tinatawag namin itong ambush debate dahil ngayon lang ito talagang sinet at mabilisan lang ito, 7 minutes first presentation at 10 minutes 5 minutes na pagtatanong. Ayan. So, February 3, 2022, ang topic nila ngayong gabi, ngayong hapon ay patutunayan ko na ang Diyos ng Bible ay Trinity. At affirmative dito si Bro Denmar na Catholic. Negative naman si Bro Zane ng Islam. At bago natin umpisa ng ating debate, explain muna natin yung ating Debaters Convention standard rules, yung gagamitin. At wala ba si Zane? Bro? Yes bro, yes. Okay. Dito na ako. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative doon sa ating Debaters Convention rules at setup ng debate, bro? Yes bro. Yes. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative dito, Bro Zane? Yes. Ayun. At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko munang bigyan ng time na magpakilala. Bro Denmar, pakilala ka kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid at aming mga kaibigan. Ito po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, National Capital Region. Isang mapayapang hapon na inyong pakikinig at nawa ay katotohanan ng ang masumpungan natin sa debating ito. Maraming salamat po. Okay, yan po ang ating affirmative sa hapon na ito. At yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Ako nga pala si Jane Dawa, isang balik Islam. Ako'y nagaling sa pananampalatayang Katoliko katulad ni Brother Denmar. Ako isang daiya lamang, talibul ilm, hindi ustad, hindi sheikh. Kahit isa lamang ako talibul ilm na tungkulin din ng bawat Muslim na depensahan ang kanyang pananampalataya at iklaro ang kanyang mga maling paniniwala ng iba. Okay, at inyong moderator ngayon, ako nga pala si Rasha Vista ng Catholic. Ako po ay isang admin ng Debaters Convention. At bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Denmar. 7 minutes para sa iyo, bro. Wait lang ha. Set ko lang yung time mo. 7 minutes para sa yung first presentation, bro. Your time start now. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli po, ito po si Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Isang magandang hapon sa lahat ng nakikinig, sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapananampalatayang Katoliko. Ngayon nga po na ito, mga kapatid, ay tungkulin natin na ipaliwanag at mapaliwanagan at maibalik sa ating simbahan. Mission natin na maipaunawa sa ating kausap na si Brother Zane ang patungkol sa ating dogma, patungkol sa Santissima Trinidad. Ano ba yung Santissima Trinidad according sa pananampalatayang Katoliko? So bago tayo babasa ng ating Biblia, ay babasahin natin, no?
o uusisain natin yung patungkol sa paniniwalang Katoliko sa katisismo mismo. No, sa bilang 275 mga kapatid ng katisismo, sinasabi diyan na ang Trinidad ay misteryo ng pananampalataya. Ibig sabihin, kahit na anong gawin natin ay hindi natin maaabot ang kaalaman patungkol sa Diyos kung hindi niya ito ipakikilala sa kanyang sarili. Ngayon man, mga kapatid, ay binigyan tayo ng hint ng Biblia upang maunawaan natin ang misteryong ito, no, na ang Santissima Trinidad. Diyan ho sa Roma 1:20, no, sa Roma 1:20 ang sinasabi, ang bawat na nilalang ng Diyos, no, ay maliwanag na patotoo sa kanyang pagiging walang hanggan at kanyang pagka-Diyos. No? Hindi ko nababasahin yung talata sapagkat marami tayong babanggiting mga talata, subalit kung babasahin natin lahat, hindi kakasya doon sa oras natin. Ano? So, yung Roma 1:20 maliwanag na sinasabi na yung ginawa ng Diyos na mga bagay dito sa sanglibutan ay siyang patotoo sa kanyang pagiging Diyos. Ano-ano po ba ang ginawa ng Diyos? Balikan natin yung nasa Henesis. Sa Henesis, mga kapatid, gumawa ang Diyos ng lupa. Pag sinabi nating lupa, mga kapatid, nandiyan yung tinatawag nating matter. Yung matter, mayroong solid, liquid, gas. Kung bibilangin natin, mga kapatid, ito ay 3. So, balit, hindi natin masasabi na 3 ang matter, kundi isa lamang. Gayon din, mga kapatid, kapag ang Diyos ay gumawa naman ng space o yung kalawakan na ginawa ng Diyos. No, yung space na tinatawag natin, width, length, at saka height. 3 yan, mga kapatid, pero isa lang ang space. Makikita ninyo, ha? Yung ginawa ng Diyos, makikita sa kanyang ginawa, sa kanyang creation. No? Gayon din sa tao. Sa tao, mga kapatid, ang sinabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Henesis 1:26. Maliwanag, mga kapatid, na ang Diyos ng Biblia hindi lamang, no, nag-iisa. Mayroon siyang kapersona. Sino yung kausap niya na natin? Yung kasama niya lumikha. At yung nilikha niya, mga kapatid, na tao, makikita ninyo, ang tao binubuo ng katawan, ng espiritu at ng kaluluwa. 3 pa rin, pero hindi mo masasabi na 3 yung tao, kundi isang tao na 3 ang komponente. No? Yung katawan, yung kaluluwa at espiritu. So, sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, makikita natin na palaging 3. Halimbawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Luzon, Visayas, Mindanao, isang Pilipinas. Hindi natin masasabi na 3 Pilipinas yan. Now, bakit ko sinasabi ito? No, sapagkat sa Henesis 1:26, no, makikita natin na mayroong kausap ang Diyos. Sino ang kausap ng Diyos? Unang-una ang Espiritu Santo. Ang sabi sa Job 33:4, ang sabi doon ay ganito, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay manlalalang. No, manlalalang siya ay lumalakad sa tubig sa Henesis 1:2. At ang ating Panginoon Kristo naman ay kasama doon. Ano ang sabi sa Hebreo 1:8? Tungkol sa anak ay kanyang sinabi. No? Ang iyong luklukan, O Diyos. Pag binaba mo sa Jace, mapapansin nyo, at ikaw, Panginoon, tinawag ng Ama ang kanyang anak na Panginoon. At ikaw, Panginoon, no, ang nagdadlad ng langit, no? Nagladlad ng langit at gumawa ng lupa. So mapapansin natin, no, ang kamanlalalang ng Diyos ay ang anak at ang Espiritu Santo.
na kapareho niya ng kaligtasan. No? Yung tatlong yon ay hindi man lang nagkaungusan ko equal sa kanilang pagka-Diyos. Remember ha, baka ang sabihin sa atin ng no, ay hindi pantay ang ama at ang anak. Hindi sila pantay saan? Sa pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Pero ang pinag-uusapan natin, pagka-Diyos. No? So maliwanag na pantay sila. No? Kaya ngayon, napatunayan natin sa ilang mga talatang sinitas natin at mamaya sa ating pagpapatuloy sa ikalawang pagtatayo, ay malalaman natin na ang Santissima Trinidad ay yung Diyos ng Biblia. Hindi yung isa lamang persona na tinatawag nila Allah. Pero doon sa Henesis mismo, no, kailangan niya sagutin yun, yung Henesis 1:26. Sino yung kanati ng Diyos? Nanlalangin niya ang tao. You know, yun, maliwanag na ating tinitindigan na ang Diyos ng Biblia ay ang Santissima Trinidad. Iisang Diyos na tatlong persona. Ang Ama, Anak, at Santo. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Brother Denmar Santiago ng Catholic. At syempre, bibigyan natin ng 5 minutes sa pagtatanong si Brother Zane Dawa ng Islam. 5 minutes, bro. Unang cross, your time start now, bro. Tanong. Hello bro, Denmar, dinig ba? Hello po. Yes, Magandang hapon, bro. Okay. Okay, thank you, dinig. Unang tanong ko lang, sabi mo ang Trinity is mysterious. Yes. Okay, tama na. Walang ibang makaka-explain. Kundi ang Diyos lamang. Yes. Okay, so parang sinabi mo na, secret yun. Sinikret yun ng Diyos ang tunay nitong kahulugan. Yes, isang hiwaga. Ayon sa Roma 1:25. Hiwaga siya. Next So ang question. tunay na nakakaalam ng kahulugan ay ang Diyos lamang. Yes. Kung hindi inihayag ng Diyos, hindi natin maintindihan ang misteryo. Next Okay, question. nabanggit ka ng liquid gas. Paano mo ilalarawan o ihahalin tulad ng Panginoon sa solid liquid gas? Ayun ho, ay paglalarawan, no, hindi eksakto. So, balit iyon ay ayun yung ating maibibigay na halimbawa para maipaliwanag natin sa Santissima Trinidad na ang matter, iisa ang matter pero tatlo, no, may solid, liquid at gas. Next question. Okay, gumamit ka ng linalang namin, gano'n. Nag-quote ka ba nito sa Old Testament? Yes, na-quote ako sa Old Testament in Genesis chapter 1, verse 26. Next question. Okay, anong language ang meron sa Old Testament? Again, pardon? Anong language? Anong language? Hebrew. Hebrew. Anong grammar ginamit? Ang grammar na ginamit doon, kapatid, no, ang salitang Elohim, yun ay plural, no? Plural yun. Gusto ko lang clarify, anong rules o grammar na ginamit? Hebrew grammar ba? Arabic grammar ba? O Greek grammar ba? English grammar ba? Okay, Hebrew grammar. Okay. Sabi mo may kasama daw lumikha ang Panginoon. So dalawa sila noon during the creation. Ay hindi naman dalawa, kundi tatlong persona, pero iisang Diyos. Paano magiging kasama kung isa lang? Tatlong persona sila, subalit isa. Sabi mo kasi sa presentation mo, 3 components. Hindi tatlo. Yes. Tatlo sila. Ano Hindi, ba may isa lang. component? Isa, Ano ba pero component? component, yun yung ka-essence na niya. Ka-persona. Next question. Okay. Yung tatlo ba yun? Equal ba sila? Yes, Sa co-equal sila. kaalaman. Equal sila sa kaalaman. Yes, equal sila. Sa pagka-Diyos. Pero nung dumating na si Kristo, dito, si Jesus sa mundo, same pa din ba ng kaalaman? Hindi na. Yes, same sila, no? Sa pagka-Diyos. Pantay sila sa pagka-Diyos, hindi sa kaalaman. pagka-Diyos. Wait lang. 20 seconds yan, bro.
Shit. Next question. Okay. Yung tinatanong ko, yung ba at si Kristo ng tao na same pa dito sila ng kaalaman. Nung tao na si Kristo, doon sa kanyang pagkatao, hindi na sila pantay. Pero pinag-uusapan natin, pagka-Diyos, pantay sila sa pagka-Diyos. Yung, huwag na sabihin yung pagka-Diyos, yung kaalaman, yung knowledge. Yung knowledge ba, yung alam nila? Yes, sa pagkatao nga ni Kristo, limitado ang tao. Pero sa pagka-Diyos, magkapantay sila. Kasi omniscient si Kristo rin. Next question. Wala? Nawala si Zane? Nawala si Zane? Nawala si Zane? Teka. Hello. Yun. Proceed ka, bro. Yun, yung mga... Okay, proceed na ako. So, nung dumating na si Kristo sa baba, naging tao na siya, asa na yung kaalaman niya? Okay, asa na yung kaalaman niya? Di ba tatlo sila, same sila ng kaalaman sa persona. Yung bumaba si Kristo, nawala yung kaalaman niya kasi naging tao na siya. Asan yun? Ay, hindi ho nawala ang kanyang kaalaman. No, nalimitahan lang nung siya ay naging tao. Pero dahil bumaba siya, hindi lamang bilang tao, kundi maging pati ay maging Diyos, no? Hindi nawala yun, kundi nadagdagan pa. Okay? Next question. Hindi nawala, bagkus nadagdagan pa. Ngunit, bakit nung tinanong siya ng disipulo, Ya Rab, kailan ang pagkagunaw ng mundo? Time. Bakit hindi niya alam? Time na, bro. Ayan, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng Bro Zane. At syempre, dako tayo sa kanyang 7 minutes na first presentation. Bro Zane, 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Haku zahaqal batil, inal batila panazahuka. Kapag dumating na ang katotohanan, ang kasinungalingan ay nawawala. Tunay nga ba na, ang presentation, tunay nga ba na may Trinity sa Bible? Okay, tunay nga ba na may Trinity sa Bible? Sabi niya, yung presentation, sa Torah pa lang, may Trinity na sa Bible. Sabi niya, can't explain. Yung issue na Trinity na yan, dumating lang yan later on nung namatay si Jesus. In short, the previous scriptures, wala silang idea sa Trinity. Okay? Wala silang idea sa Trinity. Sa panahon ni Moses, at kahit sa panahon ni Adan, wala silang kaalam-alam sa Trinity. Wala silang idea. Okay? Nung come up lang yan, nung binigay na kinuha na nila ng mga eskriba, yung mga codex, tinipo na ng mga Romano. Okay? Doon na sila nag-interpret ng Trinity na idea. Okay, in short, tama naman siya. Kahit sino talaga, misteryo talaga itong Trinity. Walang makaka-explain. In short, ang Trinity, kahit huwag kayong maglungo sa history, dumating lang yan. In short na nga, nung kinuha lang yan ng mga Romans. Wala yan sa panahon ni Moses, wala siyang binanggit na Trinity, wala siya si David, walang binanggit na Trinity, walang propeta na nagbanggit ng Trinity. Kayo lang. Okay? Nagbasa, tinanong ko, bro, yung Old Testament, anong ginamit mong grammar? Sabi niya, Hebrew. O Hebrew naman pala, ba't di niya alam ang plural of respect, di ba? Sa Hebrew grammar, dalawa ang plural nila. Okay? Elohim, nilalagyan nila im at o. Sa Arabic, nilalagyan naman ng on. Inna, inawa, indeed, no? Ginagawa na innahu, ginagawa sa Arabic. Pero hindi ibig sabihin marami ang Allah. Okay? These are respect. Nagiging plural siya. Okay? Nagiging plural. Pero hindi siya plural of numbers. Dalawang plural na Hebrew at Arabic. So wag mong i-apply dahil nasanay tayo, dahil Pilipino tayo, nasanay tayo na gamitin ang ruling ng English grammar. Tapos in-apply natin sa Hebrew grammar. So mali yun. Okay? Kasi ibang grammar nila. Iba yung ruling ng kanila. Tinanong ko siya, ang Hebrew naman, gamitin natin yung Hebrew. Okay? May Trinity ba talaga? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
At they say, sa malapit na pagpapakulan, sinabi nila na God begat a son. Yeah, that's the most heinous, evil thing that you say. You split, even this mountain split asunder dahil sa galit nila. Dahil sa galit nila. No? Dahil sa galit nila sa mga tao sa gina-ascribe nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unang-una, yung Trinity na yan, gamit na yan sa mga pagan world. Okay, gamit na yan sa mga pagan world. Una sa lahat, misteryo daw, bakit magsisikret ang Panginoon, di ba? Bakit magsisikret siya na tatlo pala sila? Na tatlo pala kami, ikaw pala. For example, dumating lang yung anak niya sa panahon na last 280 na. 80 BCE, before BCE, di ba? Napaka-imposible naman. So, dumating yung anak, favored naman ng Panginoon na dumating lang sa panahon na yon. Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Daud, sa panahon ni Abraham, anong mga tao doon? Wala silang kaalam-alam. Naghirap sila na sundin ang Torah, naghirap sila na sundin ang kaalaman ng Diyos. Tapos later on pala, isasalba lang pala sila dito. Magpapakamatay lang pala ang anak ng Diyos. So napaka-nonsense. Kahit ako ayokong idibito ka na, napaka-nonsense. Diba? Napaka-nonsense. Imagine, yung injustice ang Panginoon pag ganito. Kasi hindi niya pinaalam sa panahon ni Moses eh. Dito lang eh. Yung anak niya, pinadala. John 3:16 eh. For God so loved the world that He gave His only begotten. So meron, pinadala. Di ba? Ano yun? Tatlo nga sila. Pinadala nga. Bigatin nga. Pinanganak ka. Anong meaning ng bigatin? Huwag niyong i-translate ng bigatin kung hindi naman pala bigatin. Di ba? What is the meaning bigatin? Bigatin is our tag-produce. Two male organ, girl, a boy, six together, and someone na produce, they begat. Yun eh. Ina-attributes nila sa Panginoon. Eh, napaka-nonsense. Di ba? Napaka-nonsense. Sabi niya, equal. Sabi niya, nung dumating si Kristo, yung kaalaman ba pareho? Oo, pareho. Nadagdagan pa daw eh. Una, mali agad. Una, nadagdagan. So, hindi na equal kasi nadagdagan na. Pangalawa, contradict sa Bible. Kasi tanong si Kristo, ya Rabbi, o ya guro, aming guro, kailan ang pagkaguno ng mundo? Walang ibang nakakaalam kundi ang Diyos lang. Hindi equal. Akala ko ba nadagdagan? Ba't nakulang? Contradiction na naman. Kahit sino umunawa ng Trinity, kahit bata, di talaga mauunawaan. Misteryo nga eh. Kayo na mismo nag-misteryo eh. Kasi gawa-gawa nyo lang yan. Wala namang propeta nagturo ng Trinity, subhanallah. Kahit si Jesus hindi niya ito tinuro. I-explain ko sa inyo mamaya yung John 14 na sinabi, me and the Father are one. I-explain ko sa iyo mamaya kasi mataas-taas yung na topic. I-represent ko sa iyo mamaya. Ito 3 components. Ano ba meaning ng components? 1 components, 2 components, 3 components. Paano magiging isa yan? Solid, liquid, gas. Isa lang daw ang matter. Anong isa ang matter? 3 ang matter. 4 na nga eh. May plasma na nga eh. Solid, liquid, gas. Type of matter. Kung isa lang yan, hindi tayo natatawagin yan. Diba? Sabi nila, can God is water daw. May mga scientists na nababasa ako din, na-present sila. God is a water, can be solid, can be liquid, can be gas. Baka nakakalimot sila na kapag na-translate ang water into liquid, into solid, nag-iiba ang substance. Kapag na-transfer naman sa gas, nag-iiba ang substance. So, nag-iiba-iba. So, hindi equal. So, you cannot attribute solid, liquid, gas to a God. Okay, agad equal. Paano nagiging equal? Hindi alam ng isa, alam ng isa. Tsaka kasama ng nilikha. Kasama, word na. Kasama. Time. Maniniwala ba kayo? May kasama ako dito? Time, bro. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Brother Zane ng Islam. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Denmar ng Catholic. 7 minutes para sa iyo, bro. Set ko lang yung time mo. Your time start now, bro. Tanong. Okay, tanong ko sa iyo, Brother Zane, no? Mahina yung boses mo, bro. Ha? Mahina yung speaker mo, yung mic. Bro, Denmark. Mahina daw, bro. Mahina yung
Wait lang. Ayusin natin. Itutok mo sa ano. Okay. Ayan. At habang Mic na rin naghihintay tayo, sa microphone no Bro Denmark, gusto ko lang i-shoutout yung nagbigay ng stars ngayong mahapon na ito, si Sister Bem. Ayan, salamat. At nabigay siya ng 50 stars sa Debaters Convention. Yan na ba? Ayan. Okay. So, tanong ko sa iyo, Brother Zane, ang tanong ko, ito. Doon sa Genesis 1:26, ano sa Hebrew yung salitang isa? Ekad. Pag sinabing Elohim, ito ba ay isa o marami? Okay, pag sinabi mong Elo, El, God, personal name niyang God. Him, dinadagdagan mo lang ng plural of respect. Hindi mo, for example, His, dinalagyan mo ng S. Sign as hindi yung plural. Meron lang, kasi sa grammar natin, pag may S, marami, di ba? Sa English grammar. So, ibig sabihin, Brother Zane, Next question, bro. ang Elohim ay marami at ang Eloah ay isa. Tama ba? Yes or no? Mali. Yan ay plural of respect yan ng mga Jew. It is what it is. Kung ganyan ang ruling ng Jew, wala tayong pakialam. Kung gusto nila na ginagano nila pagsulat, wala tayong pakialam. Ganun sila eh. For example, sa Arabic, pinasabi na, inna ko, at ginawa namin, sinabi ng Allah namin, ba't namin? Wala, yun Next yung grammar question. ng Arabic. Iba natin. Okay. It is what it So, is. ngayon, yung salitang natin ba, sa Tagalog tayo, wag muna sa Arabic. Sa Tagalog, sa written Tagalog, yung natin, yun ba ay isa o tumutukoy sa dalawa? Okay. Kung na-applyan natin ang Tagalog grammar, of course marami yun. Namin yun, di ba? Bakit namin yung translate? Kasi plural yun. Kapag plural i-translate mo, pangit naman kung isi-singular mo, di ba? Para mo niloloko. Ginagaya yan. Katulad kami ng mga sa amin, alam namin na isa lang ang Allah. Pero pag translate namin sa Tagalog, ginagamitan pa din Next namin question, ng namin. Bakit? As a sign of Okay. respect to the translation. Sinabi ba Yun ng ang Diyos ginagawa doon? ng Next question na, bro. Sinabi ba ng Diyos doon na likhain ko o likhain natin? Ano ang sinabi ng Diyos doon? Okay. Una talaga, hindi nagtatagalog ang Diyos. Ba't nagtatagalog ba ang Diyos sa Revelation? O wag mong i-apply ang Tagalog grammar. Doon tayo sa Hebrew. Nagsabi ba doon? But may Jew ka bang nakikita na naniniwala sa Trinity? Kanila yun ha. May Judaism ba na naniniwala sa Trinity? Magbanggit ka ng isa. Next question, bro. Next question. Okay. Kaya So lang. next question ko. So yung Eloah, yun ay singular form ng Elohim. Yes or no? Hindi, plural of respect nga yun. Sa gamit nila, feminine tsaka masculine. Ganun lang. For example, ginagawang importansya ang isang bagay, ginagawa nilang masculine. Time stop. Mataas yan. Pag Okay. feminine, parang maliit lang ang Time isang stop bagay. muna, bro, ha. Mas maliit ang May objection dito. words. Bro Zane. Ganun ang ruling ng... Wait lang, bro Zane. ha. Objection, Oo, bro Denmark. Ano yung moderator. objection, bro? Oo, moderator, maliwanag yung aking tanong na kailangan muna niyang sagutin yes or no categorically. So ang tanong ko, moderator, kung yung Eloah ba ay singular form ng Elohim, yes or no? Ang ginawa niya, nagpaliwanag kaagad siya. So, So, Bro kailangan Zane. ko ng sagot. Yes, bro. Kuha ko na. So, bro Zane, merong categorical dito, bro. Yes or no? Gusto Sagot ka muna, ko bro. magka-counter Counter objection. Sige, bro. Okay, yung gagawin mo example, for example, ang ulap ay black, ang ulap ay violet. Oo o hindi. 'Di ba? Napaka-baseless, napaka-illogical. Alam mo namang hindi mo teolog. Parang yes, sagot ko mali pa din ako. No, sagot ko mali pa din ako. Okay, so... Na, strict yan eh. Okay, Kaya hindi so- ko sasagutin. Oh, yun. Nag-explain Okay. ako. So, proceed tayo, bro. Denmark. Proceed tayo. Okay. So, saan mo mababasa naman sa Biblia na yung tatlong persona ay hindi magkakapantay?
Oh, sabi ni mo, the Father is greater than I. The Father is greater than me. I shall not cast out devils by the lead of the one. Paano? Basta ba yan eh? The Father is greater than I. Paano ba? Pag greater, hindi magkapantay. Kasi, the Father is greater than I. Next Oh, question. okay, ang next question ko. Paano question ko, no? Nung si Kristo ay naging tao yung tao ba kapantay ng Diyos? Yes or no? Hindi talaga sila magkapantay. Tao yun eh. Okay. Okay, bakit mo sinabi na nadagdagan yung kaalaman niya? Di ba? Bakit mo sinabi kung hindi pala sila magkapantay? Director, ako yun Naman natanong. yung sinabi mo. Wait lang. Hindi. Kasama yan sa sagot niya eh. Okay, bro. Okay. Okay, next question Okay. tayo. Okay, next question. Okay. Ano ang dahilan, no? Ano ang dahilan kung bakit hindi ipinaalam ni Kristo yung oras ng kanyang pagdating? Ano? Kasi di niya alam. Tanging ang awa lang nakakaalam. Al-Ghaib. Yan ay. Lahat ng Al-Ghaib ay ang Allah lamang nakakaalam. Liban sa kanyang pinahintulutan na makaalam. Katulad sa mga propeta, katulad sa mga mensahero. Wala. Kasi alam ni Kristo na meron siya Panginoon ang awa. Next at question hindi ba? niya alam. Kasi bakit? Tao lang Okay, siya. next question. Okay, next question. Alin ba ang hindi nakakaalam? Yung Kristong tao o yung Kristong Diyos? Una sa lahat, walang Kristong Diyos. Walang nabanggit sa Old Testament na Kristo. Naging Kristo lang siya nung bumabasa sa lupa. Ano bang meaning ng Kristo? Savior, Masi, Pinahiran. Madaming uri ng Kristo eh. Pero ang Pillar of Christ eh. Kahit Dapagan. Yung Pagan, Alexander Dapagan, Cyrus Dapagan. Kristo nga siya eh. Nasa Biblia eh. Next question, bro. Okay, next question. Punta tayo doon sa binanggit mo na inimbento ang Trinity. Kailan inimbento ito? Okay, invento ang Trinity nung nilagay na sa mga Romano. Okay, nung nilagay na sa mga Romano yan. Kaya nga sabi ni Kristo, wag kayong pumunta sa mga hintil. Bakit yung sinabi ni Kristo? Huwag mo tayo magtapo ng bread sa kanila. Don't put holiness to them. Bakit? Kasi alam ni Kristo pag dumating ang salita doon, kukunin ng mga hintil, imimix Next nila question. ng pagan. Next question. Okay, next question. Okay, next question, no? Ito, no? Bigyan mo ko ng espesipikong petsa kung kailan inimbento ang Trinity at kung saang history mo binasa yan. Ang masasabi ko lang, sa panahon ng mga Romano, exact date, wala. Kahit kayo din nyo alam. Theory lang lahat yan. No? Bibigay ko ng petsa, di nyo din alam, di kayo buhay sa panahon na yun. Di ako magsalita, alam. Basta wala, di ko ikot ng lahat alam mo. Hindi mo alam, ano ko sa maalam? Next Di ko alam. question. Ibig sabihin, Brother Zane, wala kang referensya sa sinasabi mo na inimbento ang Trinidad kasi wala kang Time mailabas. na. 5 minutes time. Okay, so dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Babasa lang ako ng comment. Sabi ni Pastor Wimpitan, Zane, si Jesus lang ang bumaba galing langit. Tao ba yan? Merong 66 Bible authors testify si Jesus ay Diyos. Ayan. At sabi ni Lorech, Baby Zane, tama na, nagsisinungaling ka na naman. At sabi ni Harry Bulatif, Martin Luther, the German priest who initiated the Protestant Reformation, concealed it in deed through the name Trinity, is nowhere to be found in the Holy Scripture, but has been conceived and invented by man. Maba. Shoutout din kay Ben Piña Flor Franco, si Allah lang daw nakakaalam. Sabi ni Albert, madaming paliwanag, medyo madilim lang. At sabi ni Pernell Entreria Bordeos, INC, dapat Islam na lang kayo. Sabi ni Gerson Sarmento, panalo sa paliwanag ang Islam. Sabi nung naka-Arabic, ang Echad, SS sa Hebrew, sa Arabic, Ahad, isa lang ang ibig sabihin.
So sabi ni Gerson, go Islam. Sabi ni Bro Wimpy, Zayn, naku po, nag-Chinese ba ang Diyos? Palusot. At sabi ni Albert R. Hinkel, anong Hebrew grammar rule na may plural of respect? Sa inyo lang yun. Sabi ni Pernell Enteria, tinatawag nga ng ama ang kanyang anak na Diyos eh. At sabi ni Marjon, Adan, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, Isaiah, Jeremiah, walang alam sa tatlong persona. Yung mahaba din. At yung naka-Arabic naman, yes, tao si Jesus, hindi siya Diyos, sumasamba nga siya. May Diyos ba sumasamba sa inyo siya sa Israel bilang propeta? At sabi ni Datu Jake Mindo Salik, tanong, kulang sa kay bro, di pa pinanganak si Jesus, sino Diyos mo? Yan. So, dako tayo sa rebuttal. Bro Denmar, 7 minutes bro. Rebuttal, your time start. Wait lang. Now bro. Okay. Ayan, so magandang hapon ulit sa inyo. Ito ang ating ikalawang pagtatayo, no? Bali ngayon, ang gagawin natin mga kapatid ay ibubunyag natin kasinungalingan ng ating kausap, no? Una sa lahat mga kapatid, no, hindi ata alam ng ating kausap yung rule ng Hebrew. Yung rule ng Hebrew. No, halata nagmamagaling siya, no? Ito ay mga kapatid, ipapakita ko sa inyo. Ito ay isang aklat ng basic biblical Greek and Hebrew study. Ito ayan Introduction to the New Testament Greek and Hebrew. Itong librong ito mga kapatid, ito yung pinagbasihan ko kanina, no, para itanong sa kanya yung patungkol sa Eloah at Elohim. Ang Eloah, kaya hindi niya masagot mga kapatid kasi mabubuking. Pag Eloah, isa, singular form. Ang Elohim, siya ay plural form. Pag sinabi plural form, ito ay pangmaramihan. Kaya nga natin, no? Logically natin Pag sinabing natin, hindi ko naman sinabing likhain ko, no? Wala siyang sinabing ganoon. Sinabi ng Diyos, likhain natin. Okay? So ngayon, mga kapatid, no, makikita natin na hindi siya makasagot na direkta sa ating mga tanong. Bro, Den, sa'yo yung ingay na yan, bro. May nagpapatugtog yung kapitbahay. Teka lang, lilipat ako ng pwesto. Sige bro, kasi pero kung hindi ma-stop, pwede namang tuloy din. Saka hinihiling ko sana si bro, Sister Debcon, paki-off niyo yung camera mo. Salamat. Yan. Wala siya, wait lang. Sige lang bro, sige lang. Kasi sabi ng mga nasa comment, maingay daw ba? At pero may kapitbahay Sige lang. May kapitbahay. Pero kung hindi maagapan, pwede namang ituloy na lang. May kapitbahay. Okay. Ayan, so maliwanag ba yung aking lumipat ako ng pwesto Okay. So ayan mga kapatid ibunyag natin yung kasinungalingan ng ating kausap muli, no? Yung Elohim, no, ayun yung plural. Elohim no? Elohim, yung El, no? Kung El sana yung sinabi doon, singular yon. El. No, Diyos yun, Diyos. Hindi mga Diyos. El Elohim. Yung Elohim, dinagdagan ng Ohim, no? Lohim, no? Greek, Hebrew grammar yun Hindi tayo pwede lokohin ng ating kausap. Kasi meron tayong manual Ayan May manual tayong dala. No? Basic Hebrew grammar Gusto niyong palabas no? Nagpapabida siya na alam niya yung Hebrew grammar. Sa totoo lang, sa Hebrew grammar, kahit chinek ko dito, nagulat ako Wala namang plural of respect. Ang meron, plural of majesty. Yung plural of majesty, kapatid, iyon ay applicable sa awit 82.1.
no, yung mga Diyos. Pag sinabi natin plural of majesty, tumutukoy yan sa plural na mga false gods. Hindi tunay na Diyos. Pag binanggit yung plural of majesty, hindi mga tunay na Diyos. Ang pinag-uusapan natin ay tunay na Diyos. Kaya plural form, no, ayan ay tumutukoy sa kadyusan sa Trinity. Maliwanag yan, no? Isa pa, no, sabi niya, hindi daw alam ng ating Panginoon Kristo ang oras ng kanyang pagdating, no? Sa Gawa 1:7, sinasabi doon ni Kristo, hindi para sa inyo ang pagkaalam ng panahon. No, hindi para sa inyong pagkaalam ng panahon para malaman yung itinakda ng Ama. No? So, hindi pala ibinigay sa mga apostol bago umakyat si Kristo, sinabi niya, hindi pala para sa inyo eh. So, huwag niyong alamin kasi hindi pala para sa inyo. O, may dahilan si Kristo, hindi porque hindi niya sinasabi ni Zane na hindi daw alam ni Kristo yung oras o araw. Ayaw lang talagang sabihin ni Kristo dahil siya ay masunurin sa Ama. No? So, ngayon, pinabubulaanan niya na mula nung maging tao ay naging limitado ng alam ni Kristo. Kaya ako nasabing dinagdagan. Alam mo kung bakit dinagdagan, kapatid? Kasi nung siya ay magkatawang tao, dinagdag niya, no? Yung kanyang kalikasang tao, kasi siya ay Diyos na noong una eh. Ang berbo ay Diyos. Nang pasimula siya ang berbo. No? John 1:1. So, nung siya ay bumaba, kapatid, idinagdag niya yung kanyang kalikasang tao. No? Nagsama sa dalawang sa isang persona ang dalawang kalikasan. No? Kaya nadagdagan kasi siya ay naging tao din, nalaman niya kung paano naging tao, nakisama siya sa tao, so nalaman niya kung paano maging tao. No? So, gano'n na nangyari. Nadagdagan yung kanyang kaalaman. No? Yung paliwanag natin. Pero pantay sila sa pagka-Diyos. Thank you, Bro Rasha. Yung pagka-Diyos ng Panginoon Kristo, pantay sila. Bakit? Kahit sabihin niyang, the Father are greater than me. Saan? Sa pagkatao. Pero sa pagka-Diyos, sa Apokalipsis 1:8, 22:13 at saka 16, siya yung tinatawag nating Alpha at Omega na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya magkapantay sila. Yung Ama ay makapangyarihan, yung Kristo ay makapangyarihan, at yung gayon din ang Espiritu Santo makapangyarihan. No? Hebrews chapter 9 verse 14. No? So pantay-pantay, walang pagkakaungusan, no? Yung tinatawag nating Trinity. Okay? So lahat yan ng sinabi niya kanina, na-invalidate natin kasi narebat natin, nasagot natin, at nasa lubong natin yung kanyang argument patungkol dun sa ating paksa ngayong hapon. No, so, aantayin natin muli kung ano yung pagputol na gagawin niya doon sa ating pinaliwanag sa kanya para sa gayon, no, ay magkaroon ng linaw sa kanya yung paksa. No? So again, no, sagutin niya kung saan niya ibinase, no? Saan niya ibinase na inimbento lang ang Trinity? No? Saan niya ibinase yung Trinity? Ito assignment niya eh. Number 1, no? Hindi niya masabi kung kailan. Hindi niya alam kung kailan. So ngayon, maghanap ka ng historical reference na magsasabi at mag-support doon sa claim mo. Number 2, pakitaan mo ako ng manual ng Biblical Greek. Biblical Greek kung saan matatagpuan yung sinasabi mong plural of respect. Kasi wala akong mahanap sa Biblical Greek and Hebrew na plural of respect. No? Hanapin mo yun. So, dalawa ang assignment mo, no? Ayan. So, ngayon, pag hindi mo nasagot yan, hindi mo masasalubong yung aking rebuttal sa'yo sa sinabi ko sa'yo. No? Ayan. So, asahan natin yung sagot. Okay. Wait lang ha, kasi meron parang nagtaba. Oo. Oo bro, meron yata. Okay, wala na. So bro, Zane, 7 minutes para sa yung second cross bro. 5 minutes rather. Hello. Zane? Ayos na? Yes.
Sige bro, tanong bro. Okay, nag-focus siya sa grammar, di ba? Gusto ko panindigan mo yung doktrina nyo. Explain nyo yung doktrina nyo. I-convince nyo kami. Okay? I-convince. Ito ang tanong ko, bro. Hebrew ang Bible, Torah, okay? Hebrew. In-apply doon, Hebrew grammar. Sinong Jew o Judaism ngayon na nag-i-explain na merong Trinity at ang Elohim ay plural of numbers? Sino? Scholar. O kahit hindi scholar, sino? Sagot. Si Kristo. Si Kristo mismo. Sabi niya, no? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28:19. Next Okay, question. thank you. Ang Torah, pinadala kay Moses. Dumaan si David, hindi sila, David, Jacob, okay. Yun, continue yun. Bakit hindi agad in-explain ng Diyos na yung Elohim pala, Trinity yun? Ba't inintay muna ng ilang taon bago in-explain? Ba't pinabayaan yun ng Diyos? What? Ah, Hello. Denmark. Time stop muna, time stop. Bro Denmark. Okay. Hello. Yan. Denmark. Nawala na signal eh. Oo, nawala na Ano, signal. ulit? Pakiulit yung tanong. Okay, ulit na lang bro. Okay. Nung dumating si Moses, nang dala yung Torah, ilang taon muna ang lumipas, 1,000 years, alam, ang lumipas, bago dumating si Kristo. Sabihin natin na siya ang nag-explain ng Trinity, o siya ang may Trinity ang kahulugan noon sa Elohim. Bakit hinayaan ng Diyos na dumaan ng ilang taon bago i-explain ni Jesus? Sabi mo, hindi ako sabi mo, na Trinity pa lang ibig sabihin ng Elohim. Sagot. Yes. Yes, ang Elohim ay Trinity, no? Kasi nga, diyan sa Biblia, napakaraming talata na nagpapahayag patungkol sa kadyusan sa Trinity. No? Kaya kitang bigyan ng maraming talata diyan. Isa diyan yung nasa yung kinita ni Abraham Next na question. 3 lalaki. Okay, next question, bro. Okay. Napakasimple ng tanong ko. Bakit hinayaan ng Diyos? Okay? Bakit hinayaan ng Diyos na interpretin ng mga Hudyo na iisa lang ang Diyos? Ngunit Trinity pala, bakit inintay pa ng Diyos na ilang taon ang lumipas? Bakit hinayaan? Hindi in-explain ni David, hindi in-explain ni Sulaiman, hindi in-explain ni Jacob. Bakit inintay pa ilang taon bago pinadala na ang meaning pala ng Trinity? Bakit? Injustice pa ang Panginoon? Hindi. Ito ang sagot, hindi. Sapagkat ipinaliwanag ni Propeta Isaiah sa chapter 48 verse 16 na ang Panginoon Kristo, sabi niya doon, siya ay sinugo ng Panginoon at ng kanyang Espiritu. Ngayon, 3 yon. 3 persona yon. Yung sinugo, yung Panginoon, at saka yung Espiritu. Next question. Maliwanag. Doon pala sa panahon ni Isaiah, question, naintindihan na nila na ang Diyos, Next question, bro. mag-iisa, no, may 3 persona. Bakit walang propeta na nag-explain nun? Sagot. Bakit walang nag-explain? Bro Denmark. No. Yes, yung tanong, anong question? Anong question? Bakit walang propeta? Okay, si Isaiah, sabihin mo, sige, sinabi na natin na si Isaiah. Kasi kahit kami naniniwala kami sa Spirit eh. Pero hindi yung Trinity, iba yung pagka-explain nyo. Okay, kahit si Isaiah, pagbibigyan kita, bakit si Sulaiman, si Nahum, si Jacob, si Isaac, si Ismael, si Elijah, si John the Baptist, bakit hindi nila in-explain yun? Sagot. Si John the Baptist, okay. Si John the Baptist kasi, yung mga binanggit mo, may kanya-kanya silang misyon. So, kung hindi nila misyon yon, hindi nila sasabihin yon. Halimbawa, si John the Baptist, na misyon na ginawa
ang binigay sa kanya ay pagbabautismo at paghahanda ng daan para sa anak ng Diyos. Next Hindi niya question. mission yun. Okay. Si Moses, anong mission niya? Ang mission ng Moses, palayain ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. Diba sabi, sinugo ka ni ako nga para ilabas yung mga Israelita sa Ehipto. Next Yun lang question. ba? Yun lang ba ang Hindi lang sinubo yun. kay Moses? Hindi Yun lang lang, yun. sabi mo yun lang. Hindi lang yun. Ayun yung nagbigay siya ng sa yung ginamit ng Diyos para ipaalam sa kanyang bayan yung 10 utos ng Diyos. O si Sulaiman, ano utos sa kanya? Solomon. Time. Kay Solomon. Time. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din. 7 minutes ito. Your time start now, Bro Zay. Okay, bismillah, alhamdulillah. Hapuza, kalbatil, inalbatila ka na sa huka. Pag dumating ang katotohanan, magkawindang-windang talaga ang mga sinungaling. Una, sasagutin ko lang nasa comment. Si Jesus daw ay bumaba galing langit. May verse dito, naalala ko, no one is ascended to heaven except the Son of Man. Okay? Nasa Bible yan, nakalimutan ko yung verse. Okay? Una, hindi na-ascend si Jesus. Kasi sa Bible, pinanganak siya. Okay? Iba ang bumaba, iba ang pinanganak. Okay? Pangalawa, nag-focus siya sa grammar. Sabi niya, gamitin ko daw ang biblical Greek. Hindi natin pwedeng biblical Greek sa Hebrew. Tinatanong kita, hawak ng Tanak, hawak ng mga Jew ang Tanak. Okay? Hawak niya ang Tanak. Ang Torah na sinasabi ninyo, hindi naman Torah yan. Okay? Sabihin natin na Torah yan. Kailan nila in-interpret na merong Trinity? Sila mismo nakakaalam. Ba't tayo magmamarunong sa Hebrew grammar? Sila mismo nakakaalam kasi lingwahe nila yan. Tayo mga Pilipino, wala tayong alam exact grammar nila, lineage. Wala nga kayong oral tradition na pinanghahawakan katulad ng mga Jew. Never nila in-interpret yan na ganyang Trinity na yan. Walang ganong Jew. Walang tatawanan ka ng mga Jew. Oo? Walang ganon. Si Kristo, sabi niya, sino ang nag-explain na may Trinity? Si Kristo. Si Kristo daw ang nag-explain. Sa kalambuhay ni Kristo, wala siyang sinabi na me and the Father are one, so worship us. Walang ginon. Walang sinabi ganon. This is the time na i-explain ko sa inyo yung me and the Father are one. Sa John 14, tinanong si Tomas na nagsabi ni Jesus, to the Father, basahin natin ang whole chapter, huwag natin i-misinterpret o mag-chichiripiking tayo kasi binibintang niyo sa amin itong mga Muslim ngayon, hindi tayo mag-chichiripiking. Sabi niya, I'll go to the Father and my Father have many rooms. Okay? Hindi alam ng mga disipulo yon. Bakit? Kasi mahina ang pananampalataya ng mga disipulo ni Kristo. Sabi niya, ye o little faith, several dozen of times binanggit niya. Kasi ang mga Hudyo, makukulit, ayaw niya, hindi sila nakikinig. Okay? Hindi sila nakikinig. Hindi nila na-gets na ang tinutukoy pala ni Jesus doon ay langit. So nagtanong si Thomas, well, how can we go to the Father if we do not know the way? Ba't kami pupunta doon? Hindi namin alam ang lugar. So akala nila, lugar dito yung sa mundo. Okay? Hindi nila na-gets. Mamaya explain ko bakit hindi nila nag-gets. Okay? Sabi ni Philip, huwag na yan. Sabihin mo na lang, ipakita mo na lang ang Panginoon sa amin para matapos na. Diba? Sabi niya, dito, sinabi niya, para matapos na. Believe thou that I am in the Father and the Father is in me. Hindi ito declarative sentence, ha? No? Hindi ito declarative. Siya ay nagpatanong. Patanong to, baka nakakalimut kayo, huwag kayong mag-misquote ng Bible. Sabi niya, hindi ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? No? At Ama, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ano bang meaning na yan? Nagbabala si Kristo. Continue lang tayo sa verse. Sa John 16 verse 25, sabi niya, though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language, but I will tell you plainly
plainly about my Father. Okay? Kaya nga kami mga Muslim, naniniwala kami na babalik si Kristo upang itama ang old interpretation ng mga Kristiyano na to. Bababa si Kristo. Okay? Upang itama kung sino si Allah. Papakilala niya kung sino ang Allah. Okay? In short, figurative speech ang ginamit ni Kristo. Huwag niyong iliteral na me and the Father are one. Continue na lang tayo sa dito lang. Oh. Nandito lang sa John pa din. John 4 chapter nandito. Oh. John 17 verse 21. Upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo. Na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Napakaklaro. Kung lulukwan pa ba tayo? Na ang me and the Father is one is a figure of speech that they are one in purpose is preaching the word of God, preaching the word of Allah. Itatlo na kailang disipulo, 12. Sabi nito, upang sila'y lahat ay maging isa. Okay? Nagaya mo, Ama, at ako. Sino pinututukan yung John 14 na sinabi niya? Di ba sabi niya, me and the Father are one. Ito yun. Di ba? Sinusuportahan niya yung verse na yun, sabi niya, gaya mo, Ama at ako. Bakit niya sinabi na gaya mo at Ama? Kasi sinabi niya sa John 14 na me and the Father are one. At sila na may sumaating. Okay? We are one in purpose, that you are the one only that to worship God. Ikaw lang ang sasambahin. Ngunit sila, hindi pa sila. Kaya sinusubukan nila na ipareho sila na magkaisa na isa lang ang sasambahin, ang Allah. At si Jesus lamang ay sugo, mensahero. Yun lang. Si Jesus ay sugo lamang. Okay? Iba ang propeta, iba ang mensahero, iba ang sugo. Okay? Kami, 124,000 prophets are sent, but 300 plus all their messengers. Okay? Not all flock. Hindi lahat ng propeta ay sugo. Ngunit lahat ng sugo ay propeta. Okay? Ang kaibahan ng propeta, kinukontinue lang nila ang mga kasulatan. Okay? Ikukontinue nila at pinapahalagan, ini-emphasize lang nila ang sugo, meron silang dadalhin. Sugo lang, di ba? Para mag-gets nyo, para mag-isa kayo, sabi ni Kristo, upang ako'y sinugo mo, ikaw, Ama, ang sasambahin, at ako lamang ay sinugo. Word by word, letter, read. Ewan mo, pag di nyo pa ito nag-gets, grabe. Subhanallah. Grabe. Focus kayo sa grammar, hindi nyo na mag-grammar yan. Tukling nyo mismo, si Kristo na hindi si Pablo, hindi si Luke, hindi si John, hindi si Paul. Si Kristo mismo nagsabi. Explain nyo lang, pinasa ko itong dyan whole chapter, tapos i-interpretin nyo lang, magsisiripiking, subhanallah. Sabi na Allah, huwag niyong ilukuhin sarili nyo. Diba? Huwag kayong magiging justice sa inyong mga sarili. Kung alam nyo katotohanan, Time. let it be, huwag kayong maloko. Sundin yung desire nyo. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Zain ng Islam at syempre dako tayo sa pagtatanong ni Bro Denmar. 7 minutes o 5 minutes. Ito Bro Den. Second cross mo ito Bro. Your time start now Bro. Tanong. Okay. Tanong ko sa iyo, Brother Zain, saang reference, scholarly reference, mo nakuha yung tinatawag mong plural of respect? Sa Judaism mismo. Okay? I'm a student of comparative religion. I study their belief. Inaral ko sa kanila at ganoon ang turo nila. Sabi ng mga Hudyo, ang Elohim na yan ay hindi katulad ng tinutukoy ng mga Kristiyano na Trinity. Next Mismo question. magsabi mismo, Jew. Okay. Huwag mo mabasa. Okay, so ang tanong ko, ano ko ulit yung tanong ko ha? Okay, saang libro, scholarly na libro, commentary, or any Greek and Hebrew scholar book, and page, anong page, mo nabasa yung plural of respect? Okay. Yung point mo, ito napaka-illogical eh. Pag nasa harap mo ng tao, bakit tatanungin mo pa ang iba patungkol sa kanya? Siya na mismo tanungin mo. Di ba?
Ba't pumunta pa tayo na American scholar, said it this one? Ito, Jew. Kanya nila yan. Ba't ka pa magtatanong sa Amerika kung ano ang sasabihin nila sa Pilipino? Kung meron ka na makatabing Pilipino, di ba? Next Huwag question. na. Tanongin mo yung Jew. Napaka question. na internet mo. Google mo lang. Wala ka As Arab ba? Next question na bro. maibigay na reference sa amin para sa plural of respect. Yes or no? Okay. Ang next question ko, ulitin ko ha. Ano? So, ibig sabihin, wala kang maibigay sa amin na reference na sumusuporta doon sa plural of respect mo. Yes Una or sa no? lahat, libro hinahanap mo. Bakit ka pa maghahanap ng libro? If it's searchable in the internet and it's searchable in the Ask Arabay, meron silang website, Ask Arabay, Objection June mismo Time stop, sasagot time sa'yo. stop. Bakit ka pa maghahanap? Time stop diba? muna bro ha. May objection Bakit dito. illogical naman ang tanong? Wait lang bro ha. Bro Denmar, ano yung objection mo bro? Again, moderator, katulad kanina, nung nag-cross exam ako sa kanya, bago dapat siya magpaliwanag, sagutin niya muna yung categorical question. Okay. Kung meron ba siyang reference o wala. Okay. So bro Zane, Okay. ina-analyze ko yung ano ni bro Denmar ha. Inihiling niya na sagutin mo yung categorical na yes or no bro. Pero bago yan, counter object ko muna. Counter object ko ha. Una ko, example ko, bakit ko patatanungin si Ruel patungkol sa Eurasia kung nasa harap kita? Di ba? Yun lang yung point ko. Kasi kahit sino, pwede mo maglalagay ako ng book according to Okay. scholar. Eh bakit dapat ako magtatanong kay Ruel patungkol sa Russia kung si Russia mismo nasa harap bro. ko? So, ganito, Ikaw din, bro. problema. Pero namang Hudyo, tanungin mo. Wait lang bro Denmar ha. Buhay Bro Zane ha. So ganito bro. Tinatanggi mo bang sagutin yung categorical bro? Or magna-next question tayo? Pag sinuportahan mo ang bobo, bobo ka din. Okay, so proceed ka bro. Sa Okay, proceed ako, no? So, okay. So, sabi mo kasi, Hebrew grammar. O, sige. Saang libro naman ng Hebrew grammar mo nabasa yung plural of respect? Hudyo, bro. Nabubuhay ang mga Hudyo. Okay lang sana kung patay ang mga Hudyo, di ba? May mga Hudyo, milyon sila, milyon. Tanungin mo sila. Anong ruling nila, grammar nila sa pagsulat ng Tawra? Sila tanungin mo, wag ako. Sila tanungin mo. Okay? Kahit alam nyo naman, kahit sasagutin ng mga Hudyo, ayaw nyo i-declare. Kasi Next ipipilit question, yung bro. Greek. Okay, next question. Sige. Sino o ano ang pangalan ng Hudyo na reference mo? Buong pangalan. Buong pangalan na. Video na papakita ko sa'yo para tumahimik ka na. Pwede ba No Rasha? side comment tayo, no side comment ha. 20 seconds yan, bahala ka dyan. Okay? Ito, si Rabbi Means. Okay, pwede mo siyang bisitahin sa kanyang website sa www.oora.org.rabbimeanslive. Ask Rabbi begins 9, your question. Pwede kang Next makinig sa question, kanya sa ask.rabbi.oora.org. Okay, next question. Okay. Next question. Yung author na yan ba ay Jewish scholar? Yes or no? Jewish scholar, Rabbi to. Comes out on Sunday morning. Rabbi, Rabbi to. Rabbi to. compare anything. Yan. Rabbi yan. Hindi tinatawag nila scholar. Rabbi ang tawag nila sa scholar. Rabbi yan, no? Rabbi yan. Rabbi. Mataas yan. Kilala Next yan. question, Kahit bro. research mo pa. Okay, next question. Yung author ba niyan ay ang religion niyan ay Judaism? Yes or no? Judaism. Oo. Judaism to. Sikat to. Sikat to si Rabbi Means. Di mo kilala. 1,000 and followers din sa YouTube. Subscribers. Sikat to. Next question. Okay, next question ko, no? Ngayon, si Kristo, sabi mo, iba yung pinanganak at isinugo. Nung isinugo si Kristo, ano nangyari sa kanya? Ano? Pakiulit.
Sabi mo, magkaiba ang ipinanganak at sinugo. Narinig ko kanina yun eh. No. Ngayon, Wala akong sinabi. nung isinugo ang Panginoon sa Kristo, Time stop. Okay. Bro Zane, ano yung objection? Objection, hindi siya pwedeng mag-quote ng hindi ko sinabi. Sabi na iba ang sinugo at ipinanganak. Sabi ko, iba ang propeta sa sugo, hindi pinanganak. Yun yung sinabi ko. Okay. So, counter objection ka dun, bro, or tuloy ka na, bro? ayun kasi yung aking pagkakaintindi doon, you know? So sinabi niya, Intindi. Sige. Pero proceed ka, Hindi mo bro. pwedeng ganun. okay, so proceed, okay. So, saan naman natin mababasa, brother, say, dito na lang. Saan na lang natin mababasa? Time na, bro. 5 minutes time. Okay, so dyan natatapos ang ating second part ng debate, which is yung ating rebuttal tsaka yung ating second cross. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga live viewers kay Ronald Roales. Sabi niya, yes, amen, kay Amy. Sabi ni Wimpitan, Zane, the Father and Jesus are one figure of speech. Okay, mahaba siya. At shoutout kay Albert. Sabi niya, and you want us to accept your opinion at face value? Pahingi po ng reference. Sabi ni Benzon Mamlun, Messiah Allah, Bro Zane. Masya Allah pala to. Bro Zane, sige, basahin mo Bible nila para malaman ng kaanib nila kasi hindi yan pinapangaral ng ministro nila. Go, go. At sabi naman ni Faith Anahaw, ha ha ha. Yan, ha ha ha. Kay Johnson Taiba, mga Kristiyano na sobrahan ng talino, sinamba nila si Kristo, mga Hudyo, bastardo si Kristo para sa kanila. Islam lang talaga ang tama at may tamang gabay, propeta lang si Kristo. Okay? At sabi ni Ricky Supangan, bakit si San Pablo ba gumawa ba ng Biblia? Saan mo nabasa na si San Pablo ang gumawa ng Biblia? At sabi ni Albert, ikaw ang may responsibility na mag-provide niya ang claim mo, bro. Unreasonable yung counter objection. Sabi naman ni Johnson Taiba, congrats bro Zane. Alhamdulillah, bumalik ka sa tamang pananampalataya. At sabi ni Ricky Supangan, aba syempre maghahanap siya kung saan referensya mo. Daldal ka ng daldal, wala ka palang ebidensya. Wawang Muslim. At sabi ni Alan Tagaktak, yan na iwas na sa pagsagot. At sabi ni Grace Kim, ba't ituro mo sa Judea kayo ang nag-usap or nagde-debate dito? At sabi ni Amy Alfonso, shout out. Ayan, shout out sa inyo. At saka kay Ezra Esmeralda, happy Valentine's sa inyong lahat. At kay Wimpitan, mga Muslim, ang ala nyo pa nagpatunay si Jesus ay Diyos. Ayan. I think susubaybay talaga si Pastor, no? At final conclusion nito, siyempre mauuna si Brother Zane. Bro Zane, 5 minutes bro. Final conclusion bro. Your time start now. Dinig ka siya, dinig. Yes bro. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mga kapatid, kahit i-review natin yung live o sa mga nakikinig, gusto ko lang kayo na, alam ko na may mga Kristiyanong nakikinig dito. Okay? Yung focus natin is salvation. Hindi nakapokus yung salvation natin sa grammar. So, kailangan natin dun sa doctrine. Yung anong mismo nasa Bible, di ba? Kung anong nasa Bible, yun yung sundin nyo na kuan. For example, sinabi ng Bible, 98%, sabihin natin 98% sinabi worship only one God. There's no Trinity at all. May isang verse lang na nagpapahiwatig na parang medyo, maybe, na may Trinity na nagaganap ng ganon. Okay? Ganon lang. So, ini-neglect mo yung 95% for that 5% of doubts na meron ka. Di ba napakapakit nun na logic ko? Kung matalino ka, di mo yung gagawin. You will reject the 95% of sureness that there's only one God, no Son, nor beget, at walang katulad, for the 5% that put into doubts na mayroong Trinity. Di ba? Number 1. Pangalawa,
napakataas ng present ko, nag-focus siya sa grammar. Nag-focus siya sa grammar, bro, ganto. Tanungin natin yung Rabbay. Yung ayaw magbigay ng reference ng libro, kasi pangit yun. Kasi Quran dapat tayo Bible. Kung maglalagay tayo ng scholar, bro, ito sinabi ni scholar fulan. O, di sasabihin mo lang, hindi naman ako naniniwala sa scholar na yan. Di ba napakapangit? Ito sinabi ng Muslim namin na scholar, reference no. Udyo dati, ngayon nag-Muslim. Ito reference na sinabi, ganon. Hindi ako naniniwala na ganyan. So, pangit yung nagawing reference. Total, buhay naman ang mga Hudyo, tanungin natin sila. Okay? Tanungin natin ang mga Hudyo. Di ba? Buhay sila eh. Di ba? Bakit tayo magtatanong sa mga Amerikano patungkol sa Pilipino? Bakit tayo pupunta pa sa Amerika? Magtanong tayo sa Pilipino. Kasi Pilipino sila. Di ba? Libro, kailangan natin ng reference, kailangan natin ng libro. Diba na ang napakadali lamang magsulat. Tapos ikaw credits ko sa kay ganyan. Itong libro na to, sinulat na to. Ito Rabbay to eh. Kilala niyo si Rabbay Eitan Mitz? Ito ay activist, writer, at spiritual leader of the historic Bnei Israel Synagogue, Baltimore of Baltimore. Rabbay Mitz is the leading revitalization of the oldest continuality active synagogue in Maryland and the oldest standing synagogue in the Western country. Imagine, inineglect ko to siya, na Hudyo, na nag-aral, activist, spiritual leader, historic Bnei Israel Synagogue, tumanda na sa pag-aaral, para sa own interpretation mo, bro, na dapat walang ganyan, walang dapat i-Greek natin yan, dapat i-Greek natin yung grammar. Napakalabo, sumana kahit normal na tao, alam kong na nasasakop niyo ang katotohanan, subhanallah. Gusto ko lang sa inyo i-conclude na kung alam niyo naman katotohanan, bakit niyo tatakpan? Yan ang sabi ng Allah eh. Kapag narinig na ng mga Hudyo, tinatakpan nila kahit alam na nila, binabago nila. Yan yung ginagawa niyo eh. Ginagaya niyo mga Hudyo. Tinatakpan niyo kahit alam niyo naman katotohanan. Ayan na, bumalik na. Bro Rush, continue pa ba yung live? Tuloy bro. Tuloy bro. Bro Rush, hello bro. Continue. Time resume bro. Okay, time resume. Yun lang masasabi ko sa inyo, di ba? Sabi ng Allah, pangako naman ng Allah, di ba? Sabi ng Allah, kaya nga, kung sino man ang yumakap sa Islam at iniwan ang taghut, iniwan ang taghut, pagsampa sa Diyos-Diyosan, kahit kanino man, at sumamba sila sa nag-iisa, ang previous sin niya, kung siya ay maging matino, papatawarin ng Allah. Last at 1 minute, bro. din siya double, triple, napakalaki ang triple pa, ang triple, double, napakalaki pa ang i-reward ng Allah sa mga nababalik Islam. Sabi ng Allah, kung sino man ang nag-iwan para kay Allah, papalitan ito ng Allah na mas mainam pa sa kanya. Subhanallah. Mga kapatid ko na mga tao na Kristiyano, kahit yung Islam, walang Trinity, walang Trinity na sinasabi. Huwag niyong iwan na 95% na certainty with a 5% of doubts. Yun lang. Wakiru dawan, alhamdulillahi rabbil alamin. Punta ako sa lana dito. Gracias. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ni Bro Denmar, bro. 5 minutes para sa iyo, bro. Nandyan ka? Bro Denmar? Bro Nandito Denmar? bro, nandito. Okay, so final conclusion mo, bro. Your time start now. Okay, so ayan mga kapatid, wala talagang naibigay sa atin si Brother Zane. Gusto niya magmarunong sa grammar, pero wala siyang maibigay na scholarly reference. Bakit natin hinihingi ito? Kasi, ito ay pag-aaral ng grammar. Of course, ang tatanungin natin, grammar yan. Hindi natin maiintindihan yung mga bagay-bagay
kung hindi tayo magtitiwala din doon sa mga scholar na ginamit din ng Diyos para maintindihan natin yung mga bagay sa Biblia. No, hindi naman kasi tayo nag-aral ng Hebrew grammar, ng Greek, kaya kailangan natin ng reference. Ang ginawa niya mga kapatid, no, fallacy. Fallacy, appeal to authority. Anong nangyari? Hindi pa doon sa kanyang relihiyon na Islam. Saan siya nag-base? Mga kapatid, nag-base siya doon sa Judaism, which is biased reference. Kasi ang Judaism is anti-Catholic, anti-Christianity, biased reference. Hindi siya standard reference. Kita ninyo mga kapatid, fallacy ang ginawa niya. Wala rin siya naibigay sa huli niyang pagtatayo na kung saan nickname niya na inimbento ang Trinity sa panahon ng mga Romano. Wala siya naibigay na reference. Sablay siya, hindi niya nasagot ang ating argumento. Hindi niya rin nasuportahan ng kanyang claim na inimbento lang ang Trinity. Eh mga kapatid, pinapaniniwalaan ninyo? Siya mismo nagsabi na huwag na daw tayo lumayo sa Biblia lang tayo magbase. Nung binase sa Biblia, liktain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sinuportahan ko. Job 33:4, Hebreo 8 at saka 10, kasama ng Ama ay ang Anak at Espiritu Santo. Na maglikha. Ano ang sabi ni Kristo? No? Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi naman sinabing mga pangalan, kundi pangalan. At saka, kung magbilangan tayo ng Diyos, walang sa aming problema, mga Kristiyano, kung isa lamang ang Diyos. Kapag totoo naman yung isa lang talaga ang Diyos, na tatlong persona, iyon yung binabanggit sa Biblia. Si Yesu Cristo mismo nagsabi, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag yung kapatid. Ngayon, umiiwas siya sa pagsagot sa mga tanong ko, mga kapatid. Ang dami niyang paniwanag, pero hindi niya nasasagot. Kaya nga hindi nga pantay kapatid No? Kaya nga hindi pantay kasi naging tao si Kristo. No? Na nga yung sagot mo kanina, ang Diyos ba tao pantay? Hindi. So, ibig sabihin, nung magkatawang tao ang Kristo, hindi na sila pantay ng Diyos Ama sa kanyang pagkatao. Doon sila pantay sa kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, wala ka natutulan overall, kapatid. Sorry to say, hindi ka nakabawi kahit sa conclusion mo, wala ka nakitayo. No? Kasi ang patutunayan ko, Trinity, tinutulan mo, wala ka naman na itutol. Kasi sabi mo, invento lang. Invento, wala ka na ibigin na reference. Ang ginagawa mo, kapatid, nakikwento, wala ka rin reference. Sino paniniwalaan niyo, kapatid? So, Brother Zane, ako gusto ko lang maging totoo sa'yo, tapat. Nag-aral tayo ng Hebrew and Greek grammar. Kahit mag-debate tayo scholarly, mag-debate tayo, yung merong reference, hindi yung kwento-kwento. So, gayon din sa Bible, kapatid. Hindi kami ang nag-misinterpret, gaya nagsabi mo, hindi kami ang nagbibigay ng kahulugan. Actually, ang Catholic Church niya ang may karapatang i-interpret ng Biblia. Hindi yung ibang sekta, kundi kami. Kami ang magpapaliwanag ng Biblia ang ginawa namin. Sa amin yan. Bible is a Catholic book. So, kapatid, wala ka napatunayan talaga. Sorry to say, nung magkatawang tao si Kristo, siya pa rin ay Diyos. Sabi ni Apostol San Pablo sa Colosas 1:19, ipinasya ng Ama na ang kanyang kalikasan ay manatili sa anak. Pag binaba mo doon sa Colosas 2:9, ano sabi doon? Si Kristo ay puspos ng buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Maliwanag. Okay? Okay, so dyan natatapos ang
discussion na ito, mga bro. At gusto ko munang magpasalamat ko na yung dalawa. Mauna ka na, bro. Then, Okay, maraming salamat sa mga Katolikong nanood, at sa ating mga nandito sa room, hindi ko na kayo isa-isahin. Kaya hindi sa comment box, ano man yung inyong comment diyan at ang inyong opinion, ayan po ay ating i-consider as part ng ating pag-aaral. At malaya naman magsalita ang lahat patungkol sa kanyang opinion. So nagpapasalamat din tayo sa Panginoong Diyos na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Brother Zane sa maikling discussion na ito. At gayon din sa buong kawani at bumubuo ng DevCon, maraming salamat kay Brother Rasha na ating moderator at admin at sa iba pang admins ng DevCon. At higit sa lahat, pinasasalamatan natin yung ating CFCLAMP, Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, na laging nakasuporta sa atin. Yan po. So, pagpasensya nyo kanina yung background kasi nagpapatugtog at saka mayroong tumatagas na dito kanina na tubo ng tubig. Kaya umaagos kanina. Hanggang ngayon nga, umaagos pa rin. Pinaayos na yan. So, yun. Palain kayo ng Panginoon sa inyong panonood at sa mga manonood kay Brother Zane, maraming salamat Brother Zane, at kung magkaroon ng pagkakataon, doon naman tayo sa Kristo naman yung pagtutol mo kanina na si Kristo. Maraming salamat. God bless us all mo. ka na sunod, Bro Zane. Pinapalabas ng messenger Bro Ras. Brother Rasha, nandyan pa? Bro Ras, dinig na? Okay, pinalis ako ng messenger O yun lang, napapasalamat ba Rasha? Okay, una-una, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Lahat ng papuri, pasasalamat ay para lamang kay Allah. Nagpapasalamat ako sa DevCon nandito nabigyan, sa mga nakikinig napapasalamat ako sa mga nakikinig at tunay kung kayo ay naghahanap ng tunay na kasabutan, pag-aralan niyo. Okay? Nagpapasalamat ako sa Allah na dati akong Katoliko, katulad nila Bro Denmar, Bro Rasha, ngayon nasa balik Islam na ako dahil sa pag-aaral, pag-unawa, nagsisikap para sa tamang landas. Ayoko mapunta sa impyerno. Sana kayo din, huwag niyo gustuhin. Kung ayaw niyo gustuhin, pagsikapan niyo. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Huwag niyo sabihin ang mga bagay na hindi niyo naman ginagawa. Okay? Huwag niyo sabihin ang mga bagay na hindi niyo naman ginagawa. Tunay na napakalaking kasalanan ang pagsabi ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa. Maqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wala Rasha, salamat dito. Rasha. Shukran. Yun. At Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa aming sponsor ngayon, tantra-veda.com, at yung tinatawag na ding konsilyo ng mga Maysaya na pinangungunahan ni Brocal. At mamaya, meron na namang isang maglalaban. So, yun. This is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out.
ikaw ay nakangiti sa pagtasa na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Kung ang katunayan ay